A merry heart, ayun ang sabi sa Bible. A merry heart doeth good like a medicine. So, hindi mo kailangan minsan ng maraming medicine. Pag lagi kang masaya, di ba? Nagiging parang medicine na yun sa katawan mo. You know, another thing that I have learned, pag nag-speaking tongues ka, and this is according to the study sa ORU, Oral Roberts University. Yung mga tao na nag-speak in tongues, lumalakas yung immune system. Okay? So that if you will speak in tongues in the morning, speak in tongues in the afternoon, speak in tongues when you are waiting, okay? Speak in tongues while you're playing Flappy Bird. You know, yung immune system mo lumalakas. So that whatever sickness mo mapasok sa iyo, wala yan. Gusto ka pang-area pa rin, and you are looking unto Jesus. Okay? So, dito tayo, David. David, looking unto Jesus for victory over the enemy. Si David na nakita ko sa Bible na napakaraming kalaban. But he was a warrior. Yan ang magandaan ng kay David. Talagang makikipagsabalaran yan. Makikipaglabanan yan si David. Okay? Hindi umuurong sa anumang labanan. Isang beses lang, hindi siya sumama sa labanan. Nanood siya dun sa kapitbahay. Pero David, he was strong in the Lord. Lagi, no? Strong in the Lord. Okay, so ano naman ang sikreto ni David? 1 Samuel 17:37. 1 Samuel 17:37. The Lord who delivered the Lord who had delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of the Philistine. Saul said to David, go and the Lord be with you. Ayan yung eksena na hinahabol ni Goliath yung mga Israelita. Lahat ng mga sundalo takot. Lahat ng mga, pati yung chief ng army ng Israel takot. Pati yung hari ng Israel takot. Kasi ang tingin nila dun sa kalaban, gigante, giant. Pero si David never called him a giant. Hindi niya tinitingnan as giant si Goliath. Ano tawag niya sa kanya? Uncircumcised Philistine. Okay? Sabi niya dyan, no? Will deliver me from the hand of this Philistine. Hindi lang siya Filisteo. Uncircumcised one. Walang covenant sa Diyos. Now, makita po natin dito, hindi po pinagyabang ni David na, alam mo, mahal na hari, nung lumapit siya sa hari. Sabi ng hari, paano ka nalaman dun sa igante na yun? Wala pa tayo, nagtatrain na yun. Samantalang ikaw, may gatas ka pa sa dami. Alam niyo po, sabi ni David, alam niyo, mahal na hari, pinagkatiwalaan ako ng aking tatay na mag-alaga ng tupa. At minsan, yung inalagaan kong tupa, pinupuntahan ng mga leon. Minsan may 1,000,000 na kumuha sa isang tupa, sa isang kordero. Alam niyo, ginawa ko, hinabol ko po siya. At hindi niya pinagmalaki na sinabi niya, alam mo, mahal na hari, asintado ako. Kahit anong patamaan ko sa akin sa tirador na to, tatamaan ko, bullseye. Hindi niya po pinagmamalaki yun. Ano po sinasabi niya? The Lord deliver me from the paw of the lion. Tapos pagkatapos nun, the Lord deliver me from the paw of the bear. Palaki ng kalaban ni David. And then sabi niya, the Lord will deliver me from that Philistine. Tingnan po yung sinabi niya yung nakaharap niya na si Goliath sa 17:46. 1 Samuel 17:46. Nung magkaroon na sila ni Goliath, hindi niya sinabing, laki-laki mo ah. Ang sabi niya po, hindi niya sinabi na, alam mo, isang bala ka lang sa akin, isang bato ka lang sa akin. Pag tinamaan kita nitong tirador ko, babagsak ka, patay ka. Tatamaan kita, bullseye. No. Ano pinagmamalaki ni David? Sabi niya, the Lord. So you see, he is fixing his eyes on the Lord. He always sees the Lord. The Lord has given his victory over the lion, over the bear, and even over the uncircumcised Philistine. Sabi niya, this day, sa araw nito, the Lord will hand you over to me, and I'll strike you down and cut off your head. Today, I will give your carcasses
of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world will know that there is a God in Israel. So nakita niyo yung consciousness niya about the Lord. It is the Lord. It is not me. Hindi sa aking galing at talino. Hindi sa aking sipag at tiyaga. Kundi sa Panginoon. Amen po ba? So that every one of us, may mga kalaban kayo, huwag niyong hawayin. No? Sabi nga, our battle is not flesh and blood. Yung mga nasa paligid niyo, ginagamit minsan ng mga kaaway. Ang kaaway natin si Satan and all his cohorts, no? Binubulungan sila at sumusunod naman sila. Okay? Pero hindi sila yung kalaban niyo. So that if you know who your enemy is, ang palaban niyo lang talaga, the Lord. The Lord, the Lord, the Lord. You fix your eyes on Jesus and you will have victory over your enemies. Meron pa po isa kay David. Doon po sa 1 Samuel 30 verse 6, meron pong napakaraming problema si David. Okay? Tingnan nyo ito ha. Ang unang problema niya, public enemy number 1 siya. Hinahabol siya ng hari, ng mga sundalo ng hari. Can you imagine that? Kasama kayo dun sa list. Diba sa atin, may sila Ecleo, mayroong 5 na wanted, most wanted in the Philippines. Pero sa kanya, isa lang, si David lang talaga. Yung pinaka-number 1 enemy ni King Saul. Tapos sinahabol siya, kaya naman kung saan lumilipat minsan nasa kuweba sila David. Kasama niya yung mga tauhan niya, 300 men. Okay? Now, yun na yung isang problema niya, lahat ng kilos niya ay binabantayan niya maigi. Hindi siya pwedeng lumantad bigla-bigla. Ang hirap po nun, laking problema po nun. So ngayon, isang araw, umuwi siya dun sa bahay nila sa Siklag. He encountered his second great problem. Ano po yun? Nasunog yung bahay nila. Hindi lang yung bahay ni David, bahay ng lahat ng tauhan niya. That's a great problem. Diba? Na masunugan ka. Alam niyo po, isang beses nagpupunta ako sa amin sa Napindan, Taguig. Nakita ko po merong gray smoke. Tapos sabi ko, parang may sunod dun sa amin sa Napindan. Habang papalapit po ako ng papalapit, sabi ko, parang meron pong pitong purok yung Napindan. Nung nakita ko po siya, habang lumalapit ako, sabi ko, parang sa purok namin yung apoy. Habang lumalapit pa po ako, sabi ko, parang dun sa mga kapitbahay ko yung apoy Hanggang nakarating po ako sa amin, nasusunod na po yung gilid ng bahay namin. Kasi ang apoy nagmula doon lang sa kapitbahay namin sa likod. Nasusunod na po yung aming, tawag yan, yung pamakuan ng yero. Sabi ko, susunod na pala yung bahay namin. Okay, hindi pa ginawa, hindi naman natupok lahat. Hindi rin natupok lahat yung namin. But then, the thing is, isa pong tinuro sa amin ng Diyos noon, alam niyo kung ano? Love your enemies. Kasi yung nakasunog, nagsimula na sunog kapitbahay natin, yung ate ko, binigyan pa ng mga damit. Kaya niyo ba yun? Sinunog yung bahay niya, bibigyan niyo pa sila ng supply. But the second problem is, nasunog yung bahay nila. Pangatlong problema, meron pa. Okay na sana, nasunog yung bahay. Tatayo lang natin yan ulit. But the problem is, nakidnap pala yung kanyang asawa at mga anak. Actually, mga asawa at mga anak. Ang hirap naman nun. In the same day, na nasunog yung bahay mo, nakidnap yung mga anak mo at yung asawa mo. Okay na sana. Sasabihin ka lang ni David, mga tauhan, kumanda kayo. Lulusubin natin sila. Kukuhanin natin yung ating mga anak at ang ating mga asawa. So, stoning him. Ang sabi nila, patayin na natin si David. Yan ang may kasalanan sa mga problema natin So, I believe, naghahanap na sila ng bato. Ito malaki lang ito. Isang tama lang kay David ito, patay ito. Ito ang tulis ito. Ayun ang pumapasok sa isip nila. So, ano gagawin ni David? Yung mga kasama niya ay parang hindi niya nakakampi. Galit sa kanya, papatay siya. Ano sikreto ni David? Sabi ko but David strengthened himself to the Lord his God. Hallelujah.
Masarap i-meditate po niyan. Kung may problema ka, kung may pagsubok ka, kung may mga kaaway ka, you have to do what David did. David strengthened himself to the Lord his God. Pastor Alex strengthened himself to the Lord his God. He looked unto Jesus. He makes himself on Jesus. Hindi sa kakayanan niya, sige, nabalin niyo ako, hindi niyo ako tatamaan, magayon ko umilag. No. Hindi niya kinuha yung lakas niya sa mga tao niya kasi nga galit sa kanya yung mga tao niya. And the circumstances was against him. The time is running. Anong gagawin niya sa mga anak ko? Hindi ko alam. Papatayin ba? Baka re-raping ko yung mga asawa niya. The clock is ticking. Hindi alam ni David ko anong gagawin niya. Pero he learned something. He strengthened himself in the Lord his God. Can you do that? Kaya niyo bang gawin yun? Can you strengthen yourself? Paano niya strengthen? You look up to the God who gives you power, who gives you ability, who gives you strength. Okay? Habang nakitingin ka kay Jesus, nakikita mo si Jesus na pagtagumpayan lahat. Sabi niya sa akin, greater is He that is in me than He that is in the world. That's how you strengthen yourself to the Lord your God. You speak the word. You speak the promises of God into your lives. I will be an overcomer because the Lord is with me. Magtatagumpay ako hindi dahil sa lakas ko, hindi dahil sa lakas ng mga tao na sa paligid sa akin, kundi sa lakas ng Jesus na suma sa akin. That's how you strengthen yourself to the Lord your God. You speak the word. You speak the word. That's what into your lives, into your problems, into your situation, and then we know that there is a God in your family, that there is a God in your life. Hallelujah. 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 So, the last man of God is si Pedro. Pedro Kepa Simon Bato. Rocky. Sabi niya, Peter looking unto Jesus for transformation and supernatural living. You know, God wants us to live a supernatural lives. Ang gusto ng Diyos na buhay mo ay supernatural because God is a supernatural God who lives in you. Okay? Ayaw ng Diyos na nanghihina ka, ayaw ng Diyos na papatay-patay ka sa buhay mo dito. Gusto ng Diyos na you are full of strength, full of boldness, full of wisdom because Jesus who is living in you is a supernatural God. He can give you supernatural wisdom. He can give you supernatural success. He can give you supernatural walk. Hallelujah. So si Pedro po, meron pong eksena sa buhay niya dun po sa Matthew 14. Of course, nakita niyo na po itong passage na ito. Kwento ko na lang po sa inyo. There was a time na sabi ni Jesus, go to the other side. Yung mga apostol, nagdalawa sila. Pumunta po sila sa bangka, tumawid po sila, habang nasa kalangitan po sila, lumakas yung alon, lumakas yung unos, lumakas yung hangin, okay? And these are professional fishermen, pero nakikita nila, may kakaiba dito ngayon na, parang malulunod tayo dito ngayon na, parang kakaiba itong hangin na to okay? At ang kinatatakutan nila yung tubig. At habang takot na takot sila sa tubig, you know what? Nagpakita si Jesus, naglalakad sa tubig. And it tells us about all your problems, nandun si Jesus above your problems, above your trials, above your challenges in life. Nasa ibabaw siya nun. Parang sinasabi niya, anong kinakatakot niya tubig? Inakatakot ko lang yan. Diyan lang ako. Si Pedro, nung may biglang sumigaw na, Ghost! Multo! Lalo sila natakot. Una, takot sila sa tubig, na malulunod sila ngayon, natakot sila, may multo pa. Pero ang sabi ni Jesus, be of good cheer, I am. The name of God is I am. Sabi ni Moses, what will I tell them? And when they ask me, who are you? Who is the God who spoke to you? Sabi ng Diyos, ako, I see, ako nga. And ako nga is a blank check. I am. Kailangan mo ng kagalingan, I am the healer. Kailangan mo ng supply, I am the God who supply all your needs. Jehovah Jireh, my provider. Anong kailangan mo? Okay? Napupunti mo ko, Pastor, I am your righteousness. So that is our God. Ang pangalan niya, I am. So that Jesus is the answer to all our needs, to all our problems. Okay? Ngayon, nung sinabi ni Jesus na huwag kayong matakot, ako ito,
sabi ni Pedro, ganito, Lord, kung kayo talaga yan, tawagin mo ako, pupuntahin mo ako sa tubig. Lakas na loob ni Pedro, no? And I commend Peter, kasi din sa dalawang taong nandun sa bangka, siya lang yung naglakas ng loob. Ano sabi ni Jesus? Come. Halika. Unang tapak ni Pedro, hindi siya lumog. Kasi ang mata niya nakatuon kay Jesus. Pangalawang tapak niya, hindi pa rin siya lumog. Okay? Pangalawang tapak niya, hindi pa rin siya lumulubog. But suddenly, tumingin siya dun sa hangin na napakalakas. Narinig niya. And then, pumasok na siya dun sa kanyang senses. No? And then, nung nakatingin siya, hindi kay Jesus, kundi dun sa hangin, unti-unti siya lumubog. Sabi niya, Lord, sagipin mo ako. Okay? So nakita niyo po yung sikreto ni Pedro. Nung nakatingin siya kay Jesus, hindi siya lumulubog. Nung inalis niya yung tingin niya kay Jesus, hindi siya nagsimula lumubog. And I want you to see this. Sabi po dun sa 2 Corinthians 3:18. But we all, tayong lahat, we all, with unveiled face, beholding as in a mirror, what are we beholding? Ang ibig sabihin po ng beholding, looking. Tinitingnan mong maigi, nakatuon yung mata mo. Beholding saan po? Sa mirror? No. Katulad ng sa mirror. Anong tinitingnan talaga? Anong tinitingnan nating lahat? The glory of the Lord. So it is the Lord. The glory of the Lord. When you are looking at the glory of the Lord, ano po sabi dyan? Are being transformed. Binabago po tayo habang nakatingin tayo sa glory ng Panginoon. Okay? What is the glory of God? His finished work, His beauty, yung mga ginawa niya lang, pinapakita niya sa atin sa lupa. No? Yung kabutihan niya, yung caring niya, okay? Yung kanyang malasakit sa bawat isa sa atin, okay? Are being transformed saan? Into the same image, the image of God, the glory of the Lord. Just as by the Spirit of the Lord. Transformed into the image from glory to glory. O tingnan nyo ito When you are beholding, tinitingnan mo, sino? Si Lord. But think about this. Si Jesus na nakakalakad sa tubig. Pero nung tumingin si Pedro kay Jesus, nakalakad din siya sa tubig. So he was able to do the supernatural. Bakit? He is looking to Jesus. At iyan ang mensaheng nais ko kung tanggapin ninyo ngayon. Kapag nakatingin ka kay Jesus, babaguhin ka niya. Kung si Jesus ay nabubuhay dito supernaturally, you will also live supernaturally. Kung ano yung mga iba lang ginagawa ni Jesus, sabi niya, lahat kayo gagawin niyo rin ko, and greater things than this, magagawa niyo, because you are looking at me. And I am doing the supernatural so that you can also do the supernatural. So that when you lay your hands on the sick, and the sick will recover. Hallelujah. You lay your hands to your children, to your sons and daughters, to your grandchildren, and they will receive the blessing of the Lord. Hallelujah. The Lord is telling us, we look upon Jesus, the honor and the finish of our faith. Hallelujah. And we will be transformed. Alam niyo, yung mga immaturity, yung mga bagay na kailangan baguhin sa atin, that could be changed by God, that could be transformed by God effortlessly. Bakit effortlessly? Kasi hindi mo ginagamitan ng willpower, hindi mo ginagamitan ng yung brain. Ang ginagawa mo lang ay looking unto Jesus. A lot of Christians, they need to look on Jesus and to look on Jesus more than doing something in their lives. They just have to look on Jesus and they will be transformed. Hallelujah. Kung may problema ka, titignan mo sa Bible kung anong problema yung katulad nun, ay makikita mo si Jesus kung anong ginawa niya doon, and yung problema mo, mababago ng Panginoon. Amen po? Amen. Hallelujah. Sige po, wala mga natin na let me end meron po akong testimony. No? Nagkaroon po ako ng napakabigat na problema starting on September 2011. Okay? Ang naging problema ko po kasi ganito. Noong September 2011, nakatanggap po ako ng letter. Doon sa letter nakalagay na I am summoned to the court dahil meron akong civil case. Illegal detainer with damages. Ang nangyari ko kasi ganito. May nakita kami lugar sa Taguig, pinatayuan namin ng church.
Kasi kausap ko yung may-ari, sabi ng may-ari, sige, magbigay ka lang ng 3,000 naman. Tapos later on, gagawin natin ano yan, magbibigay ka sa akin ng mas malaki, lalaki natin yung 3,000, pero rento na yan. Okay? So, pinakita niya ako ng titulo ng lupa. Okay? Tapos, tinanong ko dun sa neighborhood, may nakatira nga sila dun dati, may bahay sila dun dati. Kaya lang po, after nung maitayo na yung building, dahil po lumabas na may ari na naman. Sabi niya, ako talaga may-ari niya. Ito may hawak ng titulo ng lupa. Itong bago, mas bagong titulo ng lupa. Kaya lang po, meron siyang, yung bagong may-ari, meron siyang deed of sale na nakapirma itong lumang may-ari. Pero sabi ng lumang may-ari, hindi kami pumirma dyan, hindi namin pinibenta yung lupa na yan. So anong nangyari po, naglaban sila sa korte. Pero ang nanalo po, sa batas po ng Diyos, naniniwala ko, ito yung may-ari ng lupa, yung kausap namin. Pero sa batas ng tao, kung sino yung may latest title, yun ang may-ari ng lupa. Kahit pinorge pa yung firma niya, siya may hawak ng title. Minsan ganun, the sad fact of life. Okay? So, ito ngayon, dinidimanda kung ba't kayo patayo dyan, sa amin yan. Okay? So ngayon, from September 11, I still remember. Yung problema po yan, dinala ko dito, nag-meeting ko kami, pinakita ko kay Bishop yung summon. Tapos, I asked advice. Okay? And through that week, naghahanap ako ng attorney, naghahanap ako ng ibabayad ko 20,000 na acceptance fee for the attorney. Okay? But you know what? Pagkatapos po nun, kukwento ko na sa inyo, sa-summarize ko na kagad na, last Friday, after 2.5 years, tinext ako ng secretary ng attorney, sabi niya, Pastor, panalo na po tayo sa kaso, na-dismiss na. Praise God. Sabi ko, praise God. I lift my hands, Lord, Toto. Now, you know what? I've been feeling, sabi ko, dapat nagsesaya ko ngayon, naglulumutag ako sa tuwa ngayon dahil yung answered prayer ko for 2.5 years, ngayon dumating. But you know what? Inaan ko yung sarili ko, ina-assess ko yung sarili ko. What I feel is a calmness. Yan. Parang everything is fine, everything is okay, ganun lang. No? And I wonder, sabi ko, dapat hindi ganito yung reaction ko, dapat ang saya-saya ko. And you know what God made me realize? Throughout those 2.5 years, na-enjoy ko yung buhay ko. I preach the gospel, I talk to people. Yung problema na yun, hindi ko masyadong pinalintana because I have been taught by God to look only to Him. Kahit yung problema na yun, sa aking kapatid, hallelujah, siguro pa natin pinagpapalala. You know what? Nung simula ko pong basahin yung letter, nag-text sa akin yung caretaker namin, yung 2011, sabi niya, Pastor, may letter po kayo dito from the court. But during that morning, nung September 2011, may word na sa akin ng Lord. Sa Psalms 12, sabi niya doon, do not be afraid of bad news. Okay? So, pagkatapos ko marinig yun sa Diyos, tinanggap ko po yun sa puso ko, binasa ko po yung reklamo. Okay? Tapos nakasunod po doon, we have to pay me 50,000 for damage fee, we have to pay me 50,000 for my attorney's fee, we have to pay me more than 100,000 for yung rent. No? And so, kinikwento ko 250,000. Sabi ko, kukuha nitong 250,000. But I still remember that week na naghahanap ako ng attorney, naghahanap ako ng pambayad ng acceptance fee. I was still laughing during that week. Alam ng mga staff yan, no? Ang bigat-bigat ng problema ko, parang ang saya-saya ko pa rin. Bakit? Because I have learned throughout doon sa 2.5 years na yun to look only to Jesus. Siya magbibigay ng tagumpay. You know, for sure, there was a time na I was doubting. There was a time na nag-iisip ako, I have fears na inaatake ako ng kaaway. But I have learned to strengthen myself to the Lord my God. And that is through looking unto Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.